May panukala ngayon diyan sa Senado na itong mga nagmamaneho ng lasing, actually nakakaperwisyo itong mga lasing eh. Sana matulog na lang kayo eh, di ba? Pag lasing, wag nang bumiyahe. Kasi nakaka-aksidente kayo. Buti kung kayo lang ina-aksidente, inandadamay pa kayo ng walang kamalay-malay. No? Dahil lasing kayo, syempre, minsan babangga kayo sa ibang sasakyan. Yung sasakyan na yan, eh, matino naman. O kaya lasing ka, babangga ka sa structure, masisira mo yung bahay, masisira mo yung tindahan, o kung ano man po yung mga madadamay dyan dahil lasing ka. Imbes na natulog ka na lang, nag-drive ka pa rin. So, hindi kasi masyadong maganda o hindi ganoon ka nakakatakot yung parusa para sa mga drunk drivers, no? So, ngayon, pinapanukala po ni Senator Raffy Tulfo dyan sa Senado na taasan po, gawing mabigat, pabigatin pa itong parusa sa mga drunk drivers. Ano sa tingin ninyo? Sige, alamin natin ang pulso ng taong bayan dito. Agree ba kayo na taasan yung parusa na ipinapataw sa mga laseng na nagmamaneho? Ako agree ako, ka-coffee. Dahil walang walang ngipin eh. Sige lang yung iba eh, walang takot lalo na kapag December, party-party yan, magiinuman or lalo na kapag Fridays, di ba? Friday, Saturday, mga laseng magiinuman. Sige, pagkatapos mag-inom, magda-drive. So ang panukala dyan ni Senator Raffy Tulfo, itaasan yan. Kung bibigatan yan, in a way, nagkakaroon din ng psychological impact ito na sige na tutulog na lang ako, wala akong pambayad ng ganitong halaga, baka mahuli ako. So ako agree ako dito, pabor ako dito, pataasin yan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Agree ba kayo? Comment yes lang dyan. At kung hindi kayo agree, ay comment no lang dyan sa ating comment section. Isinusulong ni Senator Raffy Tulfo ang isang panukalang batas na layong magpataw po ng mas mabigat na parusa sa mga nagmamaneho ng lasing, sabi ng Radyo Pilipinas. Balita ito ng Radyo Pilipinas. Actually, pabor yan, di ba? Kung lasing ka, pahinga mo na, magya. Isipin mo may uwian kang pamilya. Di ba? Isipin mo may madadamay kang pamilya. Parang naman sa ikabubuti mo yan eh, di ba? Huwag mo nang gawin. Tumabi-tabi ka na lang dyan. Actually, may mga kasamahan din tayo na hindi nagtitira ng pag-uwi. Yun yung term eh. Hindi nagtitira ng pag-uwi. Ba, accident eh. Kung hindi ikaw mamatay, pwedeng makapatay ka, hindi kulong ka. Di ba? Sa inihaing Senate Bill 2546 ng Senador, ang mga lalabag po sa anti-drunk driving law na magre-resulta sa homicide o pagkamatay ng ibang tao ay papatawan ng multa mula 500,000 hanggang 1 million pesos. Dapat lang, ka-coffee. Okay na ito, 1 million pesos. Ang problema, para pag walang pambayad. Yun lang, ka-coffee. Di kulong na lang yan ng mahabang panahon. Iminamandato rin itong kumpiskahin at suspindihin ang lisensya ng suspect sa loob ng 24 na buwan o 2 taon. Ipinunto ni Tulfo na sa kabila kasi ng pagkakaroon ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2023 ay talamak pa rin ang kaso ng drunk driving sa bansa. Kasi pinapabayaan eh. Yung iba, pinapalusot din ng mga enforcers. Hindi naman lahat ka-coffee, no? Pero maling-mali eh. Diba? Nakapermisyo ka na, nakapatay ka na ng tao dahil sa kapabayaan mo, dahil sa pagiging walang hiya mo, napatay mo yung tao dahil nag-inom ka, nag-enjoy ka, nag-happy-happy ka, and then pagpa-uwi ka na, nadamay ka pa ng iba, tapos magkano lang babayaran mo doon, eh? May babalik mo pa ba yung buhay? So, dapat taasan talagang parusa para wag nang pamarisan, wag nang gawin, para wag na tayong humantong doon sa sitwasyon na yan na aabot pa sa homicide yan. Katunayan, ang data sa Land Transportation Office o LTO sa mga nirespondihan nilang aksidente sa kalsada, 353 sa mga kasong ito ay kinasangkutan ng mga driver na nagpositibo sa alcohol intoxication. Biruin mo ka-coffee ha. Ang dami, 353 mga nagmaneho ng laseng, ayun, na-aksidente. Buti kung kayo lang yung mamamatay eh, nandamay pa kayo eh. Git ni Tulfo, kailangan ng agad na ipasa ang batas para sa mas mabigat na parusa para sa mga magdadrive ng laseng. Dapat lang, sana sir, tutukan ito para wag nang patagalin yan. Walaan niyang dapat na makaranas ng sakit at paghihirap na nawala ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan ng mga maling desisyon ng iba. Correct. Agree ako dito. Sana magkaroon agad ng version ang house nito para maging batas agad ito. Kinakailangan natin ito na coffee, no? Para sa ating mga kababayan din, para sa mga inosente, sa mga buhay na nadadamay dahil sa mga pabayang driver. Teresita Sarmiento, agree dapat hindi sila mag-drive kung nakainom ng alcohol. Kasi mag-park ka muna sa gasolinahan. Diba? May kasamahan niya ako dyan ka-coffee eh. Sa trabaho ko, no? Lasing siya. So, nag-drive siya. Christmas party ito eh. Kasagsagan ng mga parties eh. Naramdaman niya, lasing siya, hindi na kaya. Ang ginawa niya, nakamotor eh. Tumabi siya. Malapit sa parang gas station. Basta may isang lugar, huminto siya doon. Tumabi siya.
Paggising niya, ang problema, wala na yung motor niya. Ginawa na yung motor niya. Ninakaw yung motor niya. Pero ako, okay lang yun. Mas okay na sa akin yung kinuha yung motor niya kasi property lang yung mababalik na. O kung kesa, nagtuloy pa siya, nag-drive pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagdadrive, baka naka-aksidente pa siya, baka siya ang napatay. Kung hindi siya napatay, baka siya naka-perwisyo, baka siya nakapatay, o di kaya siya ang nakabuggo ng structure. Tama yung ganong desisyon. Tumambi ka na lang, di ba? Itulog mo. At tinan mo, kinabukasan, ng gising niya, ay nahanap niya yung motor niya. Pero okay na yan, di ba? Kumbaga, pakonsuelo na lang yan. Ano gusto mo? Na-aksidente ka? O nawala yung motor mo? Yung motor property pero ano lang yan item lang yan mapapalitan mo yan, pag-ipunan mo na lang ulit kesa naka-aksidente ka, di ba? So tamang desisyon, sana ganyan na lang ang mindset. Kung mas malaki na ang parusa, kung aabot na nga ng 1 million, ubos ang property mo dyan, no? At mag-iisip-isip ka na rin, huwag mo na lang gawin yan. Mengay, very much agree ka, Coffee, sa nagda-drive ng lasing. Correct. Dito sa Switzerland, ang allowed ay just 1 glass of wine. Hindi pa masyado nakakalasing yan, no? Pero medyo tawag doon, bawal na agad. Isang bote, isang tawag doon, isang glass lang po ng wine, pinagbabawal na. Tinawag lang naman, shot lang, di ba? Ano ba, isang bote ng San Miguel, di ba? Hindi ka pa lasing dyan, hindi ka pa tamaan, pero control. Pero kung bangag ka na talaga, hindi ka na makatayo, huwag ka nang tumuloy. Kasi may mga sobriety test ang tawag natin dyan, di ba? Tama ba ang tawag doon? Sobriety test. Halimbawa, mahuli ka, pinagsuspetsahan ka ng enforcer, ng traffic enforcer, teka, lasing to gaganyan-ganyan sasuray-suray kukul yung attention mo, sige, baba, tapos papatayuin ka ng ganyan, di ba? Papatayuin ka ng ganyan, tapos pagbabalansehin ka. Pag di mo na-balance yan, isang indikasyon na lasing ka, and then may breath analyzer na itinatapat sa bibig at natutukoy nila yung intoxication level, di ba? Pero huwag natin humantong sa ganun. Dumatong tayo sa sitwasyon na ganun. Ninita Umali, hello sa inyo. Happy viewing po sa inyo, nakikinig sa atin. Higpitan ng batas, sabi ni James Saito. Correct. Sir, parang hindi tayo humantong sa ganong sitwasyon na may mamamatay na dahil sa kapabayaan ng ibang mga driver. Kaya marasa man mag-inom ka coffee, sabi ni Jet sa dito. Amo balit sir. Marasa pero mahirap maka-aksidente ka. Kawawa yung kababayan natin. Kaloyal Wanabet, yes na yes siya. Agree siya dito. Don't drive when you are drunk. Drink but don't drive, sabi ni Mengay. Correct, naman pinagbabawalan yan Sabi ka lang sa gas station, yun na lang. Posible pagising mo, wala na yung properties mo. Pero ano mo yan naging decision mo yan Huwag ka naman damay, di ba? Okay lang yan, ikaw yung nawala ng property, at least hindi ka nang damay. Japan, kalapad penalty. 50 kalapad ang penalty. Grabe ganyan kataas ang penalty, suspended pa at mag-aaral uli ng sa price na 30 kalapad. Biruin mo, napaka-mahal. Dito sa Pilipinas medyo mababa lang kaya hindi niya respeto itong batas na ito. Pero sana nga maayos na ito. Kay Jeline Kiazon, happy viewing po sa inyo. Kay Princess, di daming law na di na-implement sa totoo lang. Totoo yan, ma'am. Actually, gawa ng mga batas yung iba hindi na i-implement ng maayos. Pero sana mag-succeed ito, maisabatas na agad ito, magkaroon ng version ng lower house, and thank you, maganda itong move na ito ni Senator Raffy Tulfo dyan po sa Senado para maisabatas na ito para din sa para din sa mga inosente na nadadamay dahil sa kapabayaan ng mga irresponsableng mga driver. Anyway, happy viewing kay Manuel Pedrosa na sa Facebook, kay Lorena Gonzalez, kay Orchid Pink, kay Charlie Tiope, happy viewing din po kay Bill Jimenez na sa Facebook. Hello po sa inyo. Maligayang panonood po sa inyo araw ng Sabado. At ako yung magpapaalam na muna sa inyo ka-coffee Thank you for joining me sa live stream na ito. Mamayang alas 10, yan live ulit tayo mamayang alas 10 ng gabi. Alas 4:30 pa lang ka-coffee. Mamayang alas 10, magkita-kita ulit tayo ka-coffee. Subukan natin ulit ma-guest natin si Attorney Franklin Quijano, ang chairperson ng Senior Citizen Commission, dahil marami po mga programa sa mga senior citizen ang hindi pa natin natatalakay ng lubusan. Mamaya ka-coffee, tabayanan nyo yan. Sana mag-confirm si Secretary at mag-invite natin siya. Pero regardless, live po tayo mamaya alas 10 po ng gabi Antabay po kayo dito sa ating channel. At kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo lang po. Click lang po ng follow or like sa Facebook, YouTube. Click lang po ang subscribe. Alright, salamat everyone. Good night at good morning. Sa mga kapapasok lang sa atin, Ma'am Teresita Sarmiento, thank you po sa inyo. Ay Muro Tanaka, hello din po sa inyo. Bye-bye everyone. Good night. Di pala good night. Hapon pa lang pala. Magandang